Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So anyway guys, in this video, ayan, gagawa na naman tayo ng panibago nating storytelling. Napaka-energetic. So anyway guys, ayan na nga, dun sa aking ginawang video, ayun. So, ito na nga nangyari. Diba kasi nga sinabi sa aking, kaya siya na-suspended yung YPB partners ko kasi nga po nagkaroon ako ng repeated content, parang ganon. And then, inauthentic content. So, anyway, ganito po yun. So, madalas kong nakikita sa ibang YouTuber na nakikita ko, lalo na sa mga short video, nag-upload ng mga AI content. So, kapag nag-upload ka ng AI content para magkaroon kayo ng idea or konting alaman lang talaga, as in. So, ito na nga, 2026. Hindi ko alam kung ano yung mga panibagong update ni YouTube. So, dahil busy ako palagi sa work at wala akong time para mag-research sa mga panibagong update o mga panibagong feature ni YouTube, ito na nga. So, mayroon ako may ibang napapanood dahil ako yung tipong taong nagre-research or nanonood ng mga bagong update or kaalaman dito sa YouTube. So, ngayon, gusto ko lang ma-share sa inyo, lalo na sa mga bagong ano dyan, small YouTubers o mga small YouTuber or kahit ano ka pa, kasi meron din akong mga napapansin na mga malalaking bahay o malalaking account na mismo dito sa YouTube na nawawalan din sila or nadidemonetize na sila, lalo na pag hindi nila na-manage yung kanilang YouTube channel. So isa yun sa rason kasi parang something na expire or parang hindi na nila na-maintain, parang ano yun, parang kung hindi ka na-updated sa iyong channel, parang ganun. So anyway, for my own opinion dun sa mga ibang nasasagap ko lang din. So para ma-share ko lang din po sa inyo, no, sa mga bagong YouTuber dyan or sa mga wala pang idea. So isa na rin to dun sa aking pumasok sa live ko. I know na isa ka sa subscribers ko na mayroon siyang violation about repeated content, parang ganun. So anyway, ako naman kasi yung aking mga short video ay hindi galing sa mga Facebook Reels ko kasi nga parang para sa akin isa din yun sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganong idea or repeated content ganun. So based on my experience kasi yung mga AI short video ko doon, alam ko na sa sarili ko na baka magkakaroon ako ng ganong violation or suspension ganun. So anyway, meron ako dyang mga short video na ginagawan ko siya ng ini-edit ko yon, and then lalagyan ko ng mga konting caption para at least talagang nilagyan mo lang ng mga konting parang educational, parang ganon. So in-explain mo yung video, ganito ganyan. So hindi lang sa title mo. So anyway, sa mga ibang video ko diyan, wala siyang ganon. Wala siyang educational title dun sa aking caption, ganon. Tapos yun yung isa sa naging issue doon, kaya parang siya, inauthentic content, parang ganun. So kasi nga hindi naman ako yung nasa video, tapos hindi mo pa nilagyan ng kung anong doon, ganito ganyan, mga etchos ganun. So in-upload mo lang after mong in-edit. So hindi pa rin yun valid kay YouTube na kahit na in-edit mo pa yan sa CapCut na yung niya, kumbaga yung parang yung reach na, tapos yung MP, parang ganun. So kung gaano ka yung quality niya. So anyway, hindi lang yan yung rason doon. So kailangan mo pa rin konting edit lang talaga sa video mo. So ito na nga yung nangyari sa akin. Kaya nga po, yung start nung nag-viral yung video ko, sa isang short video ko, nag-stop na ako mag-upload ng mga AI, or hindi na ako yung as in tuloy-tuloy ako nag-upload ng mga AI video ko kasi isa yun sa dahilan na magkaroon ng violation. So hindi ko alam kung bakit napansin pa rin. So ito na nga, nung siguro yung mga last upload ko parang hindi na yung as in every hour or something na mag-upload ako ng dalawang short video, ganun. Talagang ina-alternate ko na siya kasi ayaw kong mapansin na magkaroon ako ng issue, pero napansin pa rin siya kung kailan hindi na ako masyadong nag-upload ng short video. Hindi ko alam kung bakit. So kailangan ba ituloy-tuloy ko mag-upload ng ganong content para hindi siya mapansin. So anyway guys, iniwasan ko na siya. Yun yung purpose ko, kasi alam kong mapapansin at magkakaroon ako ng violation, pero nagkaroon pa rin ako ng violation in that way. But anyway, ay na nga. So ngayon, mini-message na ako. So sabi sa akin, ipakita ko sa inyo dahil nga po nag-fill up agad ako ng form
nag-appeal ako agad kasi nakalagay naman doon is February 19, mag-submit na ako ng appeal ko. Pero in this case, after kong nabasa yung suspension ng YPP partners ko, ginawa ko is nag-submit agad ako ng appeal dito sa YouTube. So, ito na nga, minisage ako. So, hinihingal ako kasi sobrang daldal ko, diba? So, ito na siya. So, minisage ako. Ayan. Minisage niya ako ngayon. So, anyway, ang sabi ni YT Partner Support dito, and this is publicity from the YouTube support team. I submitted your channel for internal review. We'll begin reviewing your appeal soon and will notify you and appeal decision once we're finished. So, anyway, i-review na nila yung aking sinubmit na appeal sa kanila para mas okay na yung mas maaga nilang ma-review, char. So, ganun, talagang nag-submit ako agad para ma-review nila yung aking form. So, ayun na nga. So, lalo na sa mga baguhan dyan, para magkaroon na kayo ng idea, or lalo na pag monetize na yung channel nyo, iwasan nyo talaga mag-upload ng mga AI content, or alam mo yung kinukuha nyo sa mga Facebook, kinukuha nyo sa TikTok, or ginagawa nyo lalo na sa mga AI apps, diba? So, if ever na mag-upload kayo ng mga AI apps, lagyan nyo ng konting caption dun sa video, or basta lagyan nyo lang ng mga konting edit na yan para hindi siya maging repeated content. So, yun lang yun. Yun yung idea na meron ako. Kasi, based on my experience, yun na nga po. Although, alam ko na naman sa sarili ko na magkaroon ako ng violation. Pero, yun na nga, hindi ko alam kung bakit na-detect pa ni YouTube yun na kung kailan hindi na ako masyadong nag-upload ng AI video dahil iniiwasan ko na talaga. So, isa rin sa dahilan yung tax ko, ayan, hindi ko napansin na expired na siya. And then, at the time, kung kailan ako nagkaroon ng suspension, chinik ko yung AdSense ko, expired na yung aking tax information. And anyway, nakapag-submit naman ako. Okay na siya. And ayun na lang yung aking pinapa-review ngayon, yung aking suspension sa YPP Partner Support. So, ayun na nga. So, na-message na nga tayo at antay na lang natin yung panibagong update dito sa aking YouTube channel. So, anyway guys, patuloy pa rin ako mag-update dito at magbibigay ng konting kaalaman para magkaroon kayo ng any idea. So, ayun. So, baka sabihin nyo kung kailan ganito ganyan masyado nang updated si madam. So, anyway, ayun, in-update ko lang kayo para alam nyo, para magkaroon kayo ng idea. Hindi yung mananahimik na lang ako sa isang tabi. Char. But anyway guys, kapag nagkaroon naman kayo ng demonetization or suspension, sabi ko na nga ba sa inyo, mag-appeal agad kayo. Or for my experience na sa demonetization, kasi doon sa unang channel ko, na-demonetize yung channel ko, and merong nag-advise sa akin na isang small YouTuber lang din siya na ka-work ko. Sabi niya, meron siyang kaibigan na na-demonetize. So, ang sabi niya sa akin na mag-appeal lang doon ako. Pero at the time, nung nag-appeal ako ng aking YPP partner, talagang hindi na rin niya inaprubahan. So, siguro umabot ng 1 year pero hindi pa rin niya binalik. So, nawalan ako ng gana. Siyempre, nung una ko palang channel yun, sobrang parang kala mong mas malala pa siya sa heartbroken, ganun. Kasi, syempre, yung tuwang-tuwa ka dahil naman yung price ka, it's your first time na magkaka-earn ka dito sa YouTube channel. So, anyway guys, sa akin naman, ngayon dahil nga, danas ko na yung ganun. So, para sa akin, parang enjoyin mo lang, huwag mo isipin yung earnings mo dito sa YouTube or sa viewers, kung may manood, okay, thank you, ganun, diba? So, enjoyin mo lang, kasi para, yung mga video mo naman dito is parang memorable, mo to, syempre pag, makikita mo yung mga video mo na, eto ako noon, ang taba-taba ko ngayon, payat na, char. Ganun lang yun. So, anyway, kapag nagkakaroon ka naman demonetization or suspension, sa suspension naman is may nakalagay din naman doon na mag-appeal ka and then demonetize ang channel mo. Meron din yun nakalagay na mag-appeal ka ng about sa channel mo, kung anong dapat or karapat dapat. So anyway, kung wala kayong masyadong idea about that, mag-research kayo. Meron namang mga tutorial about that. So, para magkaroon kayo ng konting idea. And the next. So, ito na nga. So, lalo na sa mga baguhan dyan na, alam mo, sa sobrang sabik mo dahil naka-earn ka, ayan. Isa yun sa dahilan. Dahil first time mo na kumita dito sa YouTube channel. So, ikaw kiniklik mo yung sarili mong video. Kapag na-monetize ka, wag mong i-click yan dong, char. Inday, char. So, anyway, wag mong panoorin yung sariling video mo dahil isa yan sa pagkakaroon ng violation sa channel mo. Ayun. Or, kunwari, ibang cellphone yung gagamitin mo para ipapanood yung video mo.
tapos iisa lang yung IP address nyo, dahil iisa lang yung connection ng wifi nyo, madidetect pa rin ngayon. So ayan, iwasan mo din yun. Isa din yun sa mga rason kung bakit mababiolation yung iyong channel. So ito pa, marami akong mga idea na i-share sa inyo, pero ito lang yung i-share ko for now kasi i-edit ko pa tong video na to. So ayan, mag-comment lang kayo if ever may mga katanungan kayo about sa inyong channel. So ayan, dahil expert na ako dyan, hindi, para may maitulong ako or ma-share sa inyo, lalo na sa mga wala masyadong idea. So ito po, ito pa yung ma-share ko sa inyo. Kapag ikaw ay na-demonetize ang channel mo, if ever na hindi ka naman ma-approve sa pag-appeal mo ng demonetization mo, huwag kang magmukmuk sa isang tabi or huwag kang tumigil. Ganun. Kapag gusto mo talaga, ayan, kung gusto mo talaga na sumikat or gusto mo talaga mag-vlog dahil masaya ka sa paggaganon, huwag kang magmukmuk sa isang tabi or nawalan ka na ng gana or nawalan ka na talaga ng pag-asa na na mag-improve yung skills mo sa pagbablog. So anyway, dun sa experience ko nung una, sobrang akala mo yung iniwanan ka sa area, yung heartbroken ka, ganun. So, na-stress ako, nagkaroon ako ng depression. So, nagkataon pa na, yun, pandemic ata, or tapos na ang pandemic yun, ganun. So, anyway, na-depress talaga ako noon kasi may problem pa ako. Kaya medyo mas lalong bumigat yung pakiramdam ko that time. But for now, dahil parang hasa na ako sa mga ganong klaseng violation or yung pagdating sa social media, parang wala na ako sa mga ganong klaseng issue, parang hindi na ako masyadong naapektuhan siya. So pag hindi ka naman naaprubahan, guys, wag kang magmukmuk sa isang tabi, or pwede ka gumawa ng panibagong channel mo. So syempre mag-iisip ka, paano ka kumuha ng panibagong subscribers o paano ka kumuha ng maraming viewers, paano mo magiging yung panibagong requirements ni YouTube. So anyway, guys, there's a lot of way para magkaroon ka ng subscribers. Syempre kailangan authentic ka or talagang consistent ka sa mga gagawin mong mga video, or alam mo kung you have a lot of idea or kahit ano pa yan na sa tingin mo is papatok sa tao, gawin mo yung best mo para magkaroon ka ng subscribers mo, magkaroon ka ng viewers mo, maraming manonood sa'yo, ganun. Ayun, diba? So madali lang, nasa iyo din naman yun. So isa yun sa tips kung paano mo dalhin or paano mo gawin yung mga way na dapat, di ba? So yun yung isa sa panibagong tips. So anyway guys, hindi lang yung porket na-demonetize ka, magmukmuk ka na sa isang tabi, gumawa ka ng panibagong channel mo. So anyway, paano ba gawin yung sa panibagong channel mo? So sa AdSense naman, kasi kailangan isa lang talagang tao dapat na nakaregister doon. So ito na nga, para magkaroon kayo ng iba pang idea. But anyway guys, hanggang dito na lang yung aking panibagong video. So see you for the next time, and ayan, i-discuss ko sa iyo for the next video yung aking any idea na naman about sa AdSense. Ayan, para sa panibagong channel mo, dahil hindi ka ma-approve sa luma mong channel. Ayan, wag kang sumuko, gulang tayo, 'di ba? Kasi dito ka nag-i-enjoy, or kung talagang talagang pangarap mo na sa buhay na magpasaya ng ibang tao, or gusto mong mag-enjoy sa buhay mo, ganun. So anyway guys, dito na lang, hanggang dito na lang. But anyway, thank you guys. Thank you for watching for my videos, and all my subscribers. Thank you so much guys for supporting me, and honestly, bye-bye to all of you.